And are you still awake? Is your morning good? Is your day good? I do hope na kayo ay masasaya. Talaga? Masaya? Ngayon, ang ating papansinin po ngayong pag-aaral, mga minamahal, ay ito. Then how the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost. And in the comfort of the Holy Ghost. Ating pag-uusapan po ngayon ay Spirit of Comfort. Spirit of Comfort. Alam niyo kung bakit ganito ang kataga? Siyempre, hindi naman, alam yan ni Mayor, monitor niya ang bawat nangyayari sa Taysan, etc., etc. Sa madaling sabi, nung ako'y naatin ng Sangguniang Bayan, Mayor, basta sila may pinag-usapan, may pinag-uusapan. Alam nga naman mag-usap na walang pag-uusapan. Ano? Kumbaga, yung kanilang pinag-uusapan ay base sa kasagsagang nangyayari. Mahirap naman pang-usapan yung hindi mo alam yung nangyayari. Sa panahon ito, kung bakit mayroong salitang comfort of the Holy Ghost. Bakit? Sa kasalukuyang ito, ang iglesia po'y naharap sa matinding pag-uusig. Opo. Kung kilala niyo po si Saulo, na later on, ang naging pangalan ay Pablo, bago siya nakakilala sa Panginoon, siya'y naging mang-uusig ng iglesia. At ang kanyang gustong mangyari, lahat ng alipores ni Kristo ay ipakulong. Siya ngay kumuha na ng kapamahalaan, may permit na, Mayor, galing kay Mayor, siguro galing kay Abaday yung permit. Ano? Humingi sila ng letter of permit na lahat ng makita namin naglipanan ng angaral na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas ay aming ipakukulong at kung matigas ang ulo, aming ipapapatay. Yan ang mission ni Pablo. Ay sino namang hindi manghihina ang loob dyan? Sino hindi malulungkot sa kasagsagang nangyayari niyan? Akalain mo, wag dila ang makasalubong at kung may dalang Biblia, ako ipakukulong. Salamat na lang, ang mayor natin hindi ganun. Amen? Siya pa nga, nakikinig sa akin ako nagtuturo doon sa Sangguniang Bayan eh. Hindi nga, magkaharap kami. Crush ko pa nga yung barong eh. Buhay pa yung barong doon, yung kulay dilaw. Nung ako'y umuwi eh, sabi ko kay Madam, Mami, parang gusto ko ng barong na dilaw. Saan ka naman nakakita? Ay, suot ni Consal Abaday eh, parang gandang tingnan. Ano ho? Ngayon, sa kasagsagang ito mga kapatid, hindi biro yun. Di ka? Iba pa sana kung ikaw ay tinutukhang dahil kay adik. Di ka? Ikaw ay rapist. Ikaw ay kung ano-anong kabulastugan ang ginagawa. Di baling yun ay pinahahanting dahil kabulastugan ang ginagawa. Pero nangangaral lang naman ang Ebanghelyo. Maraming taong nakakakilala kay Kristo. Tumitino ang buhay, sumasaya. Higit sa lahat, napapatawad sa mga kasalanan at nakatitiyak, pag namatay, langit ang tungo. Abay, nainggit itong si Saulo. Bakit? Nasasapawan ng kanyang paniniwala. Yan po ang problema minsan. May mga taong mainggitin. Tama ba? Ay ngayon, ay nasa position siya at malakas siya. Bakit? Iti abogado. Kilalang tao. Ngayon, para mapatigil, actually, ang unang pinatay dito sa chapter 7, isa sa mga deacon ng Jerusalem Church na mainit sa Panginoon ay pinapatay sa bato. Iba-iba pa yung ikinamatay sa kiti. Di ba? Ikaw ay pinatay sa busog. Pero pinatay sa bato, ang lupit noon. Ay, ba sa Old Testament, hindi silya elektrika. Pag ikay nahuling caught in the act na ikinangangalo niya, tatalian ka at lahat babato sa iyo. At ang iniwala, hindi pamaltik ang ibabato sa iyo. Tipak-tipak na bato. Hanggat nagalaw ka pa, babatuhin ka pa. Bakit? Ang utos hanggang mamatay. Ganyan po ang kasalanan. May parusa. Mind you, ang kasalanan ay hindi libre. Walang makakatakas sa hukuman ng Diyos. Pwedeng ang tao nasusuhulan. Ang lagay pero ang Diyos ay hindi. Ang Diyos ay hindi. Kaya, kung ito si Pablong ito na mang-uusig dati, ay hindi kinahabagan ng Diyos, impyerno ang pupuntahan ito.
Bakit akala mo ang kinakalaban ay si Kristo at inuusig at gustong ubusin? Kaya sa panahon ito, mga kapatid, alaala ko ng COVID time, ang lulungkot ng mga simbahan. Di ba? Sanay na sanay tayong nasimba, tapos biglang pinagbawalan. Yung iba naman, nalulungkot, ibang kanilang kalungkutan, hindi makapag-SM. Ano? Hindi makapaglamyarda. Pero ako'y nalulungkot ng panahon yon kasi hindi kami makapagsimba. Pero nyo, Mayor, tumayo kami. Sinagot ko, membro, kung ako'y hulihin, ako muna unang hulihin. Kung kayo ulit, ako muna. Bakit? Hindi ko kayang hindi sundin ng Panginoon kahit may pinagbabawal ng tao. Sabi nga ni Pedro hatulan nyo, alin ang magandang sumunod? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos muna. Amen? Ngayon, malungkot. Kaya sabi, then had the churches rest. Ang mga churches gustong paubusin yan mula Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria, dumadami mga alagad. Alam niyo ba, sa sapantaha ng mga nag-aral ng Bible, sa panahon pa lang yan, nasa milyon na ang bilang ng mga naliligtas. Marami na. Kung babasahin niyo po si Alice, yung kanyang book, na siya po ay commentaries ng Bible, doktor ng Bible, siya po ang aking nabasa na sa panahon yon, dumadami talagang aliporos ng Panginoon. Kaya mga Judaism na iinggit. Ano bang si Kristo kaya pinako sa krus? Wala naman siyang ginawang masama. Masama ba yung magpagaling? Masama ba ang mangaral? Masama ba ang bumuhay ng patay? Masama ba ang magpakinis ng kitongin? Masama ba ang magtuwid ng pingkaw? Wala! Masama ba magpalayas ng demonyo? Hindi masama yun! Pero bakit siya pinatay? At pinako sa krus? Naiinggit. Kaya yung inggit na yan, di yan maganda. Ano ba si Cain at si Abel, magkapatid, pinatay si Abel? Bakit? Dahil ng inggit. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, pero ang kay Cain ay hindi. Kaya kayo magkakapatid, huwag kayong mag-iinggit. Lagi na si Kuya ang paborito. Ano kasi konsihal paborito? Yeah, namimiss ko na rin si konsihal paborito. Kinakain ko na lang dito yung paborita eh. Ano? Pero yung paborito, narili mo. Okay. So ito'y kaaliwan. Ngayon, pag sinabi pong comfort, kinuha po yung salitang Grego ng ibig sabihin ay encouragement. Spirit of comfort. Ibig sabihin yan, spirit of encouragement. Bakit? Posibleng nalulupay-pay sila. Ikaw ba naman yung uubusin? Di ba? Ikaw ba naman ipapapatay na lahat? Ay ibibigay ng lahat ng tawang lahat wag lang ang buhay. Tama ba? Ibibigay mo ang damit mo. Ibibigay mo ang ari-arian mo. Wag lang ang buhay mo. Pero nakakahanga nga kay Kristo ibinigay niya ang kanyang buhay. Magkaroon lang tayo ng walang hanggang buhay. Tama ba? So, kaya, pag sinabing spirit of comfort, yan ay spirit of encouragement. At ano pa? Refreshment. Posibleng ng lulupay-pay. Alam niyo po, nakakapagpahina ng pananampalataya yung mga ganong sitwasyon. No? Yung bang, tayo kay sisimba pa. Ay, bakit makasalubong natin si Saulo? Ano kahit lahat ng sisimba dito, may masasalubong na babaril? Nangyari yan, Mayor, sa Mindanao. Tinitesting ang lahat ng mananampalataya. May mga 6-footer na dumating. Sinlaki nyo. Ay, pag nakita, talagang, pag wala pang Armalite, ngayon, sabi, nagpaputok. Lahat ng naniniwala kay Kristo labas. Kayo kaya ay lalabas o ano? May nangyayari yung ganyan. Ano kahit may sisimba? Ay pahabol ka sa aso. Di balik mo kay sising may bibigyan ka na isang kabang bigas. Siguro, kahit anong pagsubok, gagawa ko ng paraan. Amen? Siguro kung pupunta dito sa Nagatan God is Able Baptist Church, ay bibigyan at least ng 5,000 ni Mayor. Amen? Ay baka linggo-linggo yung sisimba, Mayor. Pero kung ikaw ay sisimba't may Saulo na gusto kang patayin pag naglilingkod ka sa Diyos, nakakapanghina ng loob yun. Nakakapanghina ng loob yun, di ka? At saka,
Nakakalungkot yun, kaya nga consolation. Ngayon, punto ko mga batid. Kaya para maintindihan natin, bakit merong comfort of the Holy Ghost? Para pag nag-uusap kayo sa barangay tanod man o sa school man, may mga sinusolve kayong problema, alam ninyo ang konteksto. So bakit merong spirit o the comfort of the Holy Ghost? Bakit? Ang iglesyang ito ay namimiligro. Alam niyo pa pag sinabing iglesia? Alam niyo pa ibig sabihin ng iglesia? Hindi iglesia ni Kristo. Ano? Ito ay iglesia rin. Alam niyo ba ibig sabihin ng iglesia? Ito ang iglesia. Tiyak palangit ang tungo ng bawat membro. Ang building, ang tawag dyan ay church building. Ang tinitirahan ng Diyos ay hindi gusali, kundi mga taong pinatawad. Mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Mga taong binago ang buhay. Yan ang iglesia. Kaya nga sa Acts chapter 2, verse 47, at idinaragdag ng Panginoon araw-araw yaong mga naliligtas. Ibig sabihin ng iglesia pala ay binibilangan ng mga taong ligtas. Ano ba ibig sabihin ng ligtas? Hindi ito yung ligtas pag may bigas, pag walay manigas. Hindi ho yan ang ligtas na sinasabi. Pag sinasabing ligtas, ikaw ay napatawad na. Bakit? Lahat tayo parurusahan ng Diyos. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron akong nakausap na kaibigan natin dyan ng humihikap din, nangangaral din. Ako'y sinusumang niya at ang sabi, baga kayo laging impyerno, wala daw namang impyerno. Ang tanong niya sa akin ay, hindi ka lalabas, pastor, na unfair ang Diyos. Nabuhay ka lang 70, tapos paparusahan ka ng walang hanggan. Ay di dapat parusahan ka rin laan ng Diyos ng 70 taon. Bakit? 70 taon ka lang nabuhay Sabi ko naman bakit ho ba nagpaparusa ang Diyos? Siya din naman sumagot, siya'y banal. Tanong ko, hanggang kailan siya banal? Alam niyo, sabi ng kausap kong yan, may punto ka, pastor. Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo bakit? Bet ang Diyos ay walang hanggang dadalhin tayo sa impyerno? Kasi walang hanggang galit siya sa kasalanan. Bakit? Walang hanggan siyang banal. Matatapos ang pagkagalit niya sa kasalanan pag natapos ang kanyang kabanalan. But mind you, hindi siya titigil sa kanyang kabanalan. Kaya ang titigil lang ng galit niya sa iyo at sa aking kasalanan kapag si Jesus na siyang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Bakit? Siya'y pinatay na inosente para sa ating makasalanan. Tama ba? Ngayon, comfort. Encouragement, refreshment, consolation. And mind you, ito ang tunay na comfort. Man, yung iba pag may problema, puntay sa club. Bakit? Hindi naman nasolusyonan. Bakit? Ay, lubog sa utang Makapagpasikat lang, ginawang solusyon ay kasalanan. You cannot solve your problem by creating another problem. Amen? Opo. Yung iba pag na problema, pag namimiligro, kung ano-anong comfort ang pinupuntahan. Minsan comfort room. Ano? Ang iba ay kung ano-ano. Ang nagpupunta ng sugal, aliw-aliw diyan. Pero mga batid, let me tell you, the real comfort of life is the comfort of the Holy Ghost. Yumaman ka na. Alam niyo ba yung mayayaman talagang masaya? Hindi ako naniniwala. Sa Japan, may lugar na kung saan talagang naka-assign sa pagsusuicide. Alam niyo ba, ang Japan, daig nating sa lakas ng loob, silang malugi lamang nagpapakamatay na. Meron akong napakinggan isang mangangaral, ang capital niya ay 2 billion. 2 billion. Nalugi ng 1 billion, nagpakamatay na. Meron may 1 billion pa. Sa akin nga, 1,000 masaya na. Ay, pag namang 1 billion,
Pero palibhasa ay nalungkot, hindi nadala yung kabiguan, nagpapakamatay na. At maraming tao ngayon, miserable ang buhay. Gagawa ng kasalanan, pero hindi kayang harapin. At minsan ang hinahanap ay lubid. Minsan ang hinahanap ay rumaragas ang tren. Mga batid, ang comfort wala sa dami ng pera. Nasa Holy Spirit yan. Maraming mayaman. Dinaan ng yaman sa pagkuha ng maraming babae. Pero, nung mamamatay ay lito. Sino ka talaga ang mga anak ko sa inyo? Di ka? Hey, are you with me? Hindi ho solusyon sa lungkot ang paggawa ng kasalanan. Actually, ang nagpapalungkot ng buhay ay kasalanan. Amen? Hindi ka pwedeng sumaya sa kasalanan. Bakit ang Diyos na nagpapasaya ay salungat sa kasalanan? He hates sin. Alam niyo po, ang Diyos ay tuwa sa kasalanan. Bakit pa niya hinayaang magdusa ang kanyang anak dahil sa kasalanan? God hates sin. Kung hindi ka magsisisi, yumaman ka na, pumugi ka na, dumami ng ari-arian mo, hungkag pa rin ang puso mo. Ang pumupuno ng buhay ay Diyos. Amen. Sana hindi tayo estranghero sa tunay na comfort. Amen. Ano ba yung estranghero? Sabi nga ni Mayor kanina, panig ko eh. Pastor, ngayon lang uli ako naka-attend. Pero hindi kayo estranghero. Ibig sabihin, naka-attend na kayo. Yung iba dito, talagang first time. Yung iba, anong ang ibig ko sabihin? Maraming walang first time sa kagalakan ng buhay. Estranghero. Are you with me? Ano ba yung salitang estranghero? Hindi ka pamilyar sa lugar. Are you with me? Alam mo, pag ikay pumunta ng isang lugar, parang ang layo. Pero pag nakadalawa ka ng beses makarating, ang lapit na. Tama ba? Kasi bakit? Estranghero ka eh. Are you with me? Naranasan nyo na ba ang tunay na saya? Ang tunay na comfort? O estranghero ka pa dyan? Ang hirap na yun ay mamamatay na tayo, hindi man lang tayo nakaranas ng tunay na saya. Ah, pastor, ako'y lutang no, ako'y magdroga. Kalahin mo dyan, hinahanap ng iba ang ecstasy. Ang iba'y dinadaan sa maraming asawa. Nako, peligro ang buhay mo. Nandiyan pa ba kayo? Titingnan po natin. Ang tunay pong comfort, mga kapatid, sabi po talata, and in the comfort of the Holy Ghost. Bakit? Malungkot sila eh. Takot sila eh. Sila yung nagugulumihanan eh. Aba, ikaw ka naman yung papatayin. Ikaw ka naman yung pinauubos ni Pablo. Eh, siguro naman hindi magugulantang doon. Tama ba? Ay tayo nga ay maniningilaan ng kuryente, nalulungkot na. Di ka? Maniningilaan ng tubig, nalulungkot na eh. Lalo yung magpa-5-6, pag kayo dumating na yung bahay, nakakalungkot na. Eh di lalo kung ikay papatayin. Hinahantik at gusto kang patayin, wala ka namang kasalanan, naglilingkod ka lang kay Kristo, nag-aaral ka lang kay Kristo, sumasamba ka lang kay Kristo, ay gusto kang ipapatay, sino hindi malulungkot doon? Pero salamat, may comfort ang Holy Spirit. Amen. At ito mga kapatid, sana hindi ka estranghero dito. Kasi ang ating pag-aaralan, comfort of the Holy Spirit, not comfort of the world. Amen? Iba yung comfort, iba yung kaaliwan, iba yung encouragement, iba yung kalakasang ibinibigay ng Diyos mismo kaysa binibigay ng mundo. Maraming taong masaya sa mundo. Paano pagkatapos na? Amen? Tama ba? Hindi long-lasting, lalong hindi everlasting comfort ang ino-offer ng mundo. Halimbawa, si Mayor,
pinalad uli. Ano? Nawa. At nagtagumpay ang buhay. Kaso laang, tayo kay tatagal sa lupa ng 1,000 taon. Sino ang gusto dito mabuhay sa lupa ng 1,000 taon? Ano kaya itsura mo na doon? Iyuri. Apa? Alay. Kalahin mo mga kapatid, gigil na gigil ka sa mga bagay ng lupa na isang araw na may halos gusto mong isuka. Pero sa Diyos na pinanggagalingan ng kapatawaran, ng buhay na walang hanggan, ng pagbabago, ng kapayapaan, ikaw ay estranghero. Maraming estranghero sa Diyos. Alam lang ang Diyos sa bibig, pero hindi sa puso. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang labi, datapwat ang kanilang puso'y malayo sa akin. Totoo yan. Totoo yan. At bakit niyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, di naman ninyo ginagawa ang aking sinasabi. Ang Diyos ay hindi nai-impress sa ganda ng iyong image. Ang Diyos ay nai-impress kapag nasunod ka sa Kanya. Di ka daling magsalita ng Panginoon, Panginoon. Di ka? Sabi nga na sa mga ngaral paglinggo'y Diyos ko, Diyos ko. Lunes hanggang Sabado ay disco. Totoo yan! Amen? Una, ang nais ko pong ibahayag sa inyo, the comfort of the Holy Ghost. The comfort of the Holy Ghost. Ibig sabihin, kaaliwan ng Banal na Espiritu, refreshment. Ano ba yung salitang refreshment? Parang kanina, ako'y tuyo na ang labi. Kailangan kong uminom. Payo ko sa inyo, uminom kayo lagi ng tubig. Huwag yung matapang. Tubig. Man, tag-araw ngayon. Baka tayo maghan. Pag sinabi refreshment, nadadry ang buhay. Malimit tayo dry. Ano nyo ba yung akasya paghapon? Tingnan po ang akasya paghapon. Dito ba may akasya rin? O alam nyo lang ang karsia. Akasya. Yum-yum na yum-yum. Pagka umaga na may buskar na buskar. Pero pag sa hapon ay yum-yum na yum-yum. Maraming pagkakataon, tayo ay dry, tigang, walang sigla, malat. Hindi yan naiibsan ng dami ng pera. Hindi yan naiibsan ng kung ano-ano mang kalikamor mayroon sa mundo. Galing sa Holy Spirit. Ngayon, ano ba yon? Kutunghayin natin dito ang paghuhugutan natin base sa konteksto. Una, 9 verse 12. Alam niyo ba ang comfort of the Holy Spirit? Estranghero ito sa marami. Sabihin ko sa inyo, estranghero ito sa marami. And nais ko pong sabihin sa inyo, ang tunay na aliw wala sa kabaret. Ang tunay na aliw wala sa dami ng kaibigan. Wala sa dami ng naabot. Ang tunay na aliw ay galing sa Holy Spirit. Pero yung kanyang aliw na ito ay estranghero sa marami. Bakit? Ang alam lang ng taong aliw ay pangmundo, panglaman. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, ito ang iyong comfort. Are you with me? Amen. Yung iba, diring-diri. Siya nangangain ng humba. Bakit? Estranghero siya sa humba. Amen? Nung ako'y nasa tubigan pa, ako'y naliligo doon sa bangbang na kung saan doon din kami naglalaba. May dumaan taga Manila. Ruming-rumi sa akin. Pambiyang tao ngayon, naliligo sa kanya pinaglalaban. Bakit? Hindi niya alam yung aming buhay. Nakakalungkot, pag pinag-usapan yung kagalakan na tunay, estranghero ang maraming tao. Naintindihan niyo ba yan? Sana kayong mga nandito, hindi. Kasi ito ang comfort ng Holy Spirit, verse 31. Kasi sabi ng verse 31, tignan nyo ha? Diyan pa ba kayo? Then how the churches rest throughout all the Judea and Galilee and Samaria and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost, in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Ito po yung comfort ng Holy Spirit, comfort of Word of Jesus. Alam mo kung bakit? Yan ang naging solusyon ng kanilang problema. Bakit? Yung nang uusig sa kanila ay naligtas.
Dahil lang pangangaral. Amen? Naiintindihan niyo ba yan? Merong ama na ginahasa ang anak. Ginapo siya at kita kung paano ginagahasa ang anak. At siya ay sa pait ng kanyang karanasang iyon. Makita ko lang uli ang taong iyon. Dudurugin ko ng pino. At siya ay halos nagsundalo at nagsanay humawak ng M16. Hinanting niya ang taong iyon. Hinanap talaga. Kung yung tao, bakit? Kilala niya, bakit sa harapan niya ginawa ng kayupan ng kanyang anak. Hanggang sa kainteresaduhan niyang hanapin yung pumatay. Bawat paglilipon ay kanyang pinupuntahan. Ang napuntahan ho niya, yung kasamahan naming pastor, si Pastor Pio Tika. Ay ba kung kilala niyo yun? At siya'y nangaral, lahat tayong makasalanan. Ikaw na ginawa ng kasalanan at gumawa ng kasalanan, tayong makasalanan. Sabi ng taong yun, sino nagsumbong din? Hindi ko naman siya kilala eh. Ako na may pumunta din at ako may nahanap. At kung hindi ka magsisisi, ikaw ay pa-impyerno, sapagkat ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. Anya pa tatagok-tagok ang kanyang laway at siya po ay nanampalataya kay Jesus. Ngayon, hinahanting pa rin niya ang kanyang hinahanap na gumawa ng hindi maganda sa kanak. Kaso, ang dala niya ay hindi M16. John 3:16. Amen? Amen? Itong sigalbong-sigalbo ang galit. Gustong patayin yung gumawa. Si Pablo ay galit na galit sa iglesyang mga yon. Pero dahil may nangangaral ng salita ng Panginoon na bago. Kaya naaliw ang church. Nagkaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay kapag may nangangaral ng salita ng Diyos. Are you with me? Amen! Ayun mga kapatid, sana hindi tayo estranghero. Dapat ang kagalakan natin para masabing ito'y comfort of the Holy Ghost, dapat naaaliw ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi yung buryong-buryo ka. Wala naman lang itong sayawan. Wala man galaan ditong kung ano-anong pabinggo. Alam mo, ang tunay nagpapasaya sa isang anak ng Diyos na may Holy Spirit ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Tingnan po ang verse 12. Verse 12. Radyo pa ba kayo? Kaya kami masaya. Alam ni Mayor yan kung gaano ang iglesyang ito'y gumagalaw. Nagpapanag po kami sa Sangguniang Bayan. Nagpapanag po sa school itong mga ngaral natin. At kami may halos araw-araw na online. Bakit? Masaya kaming nangangaral ng salita ng Diyos. Ano ba ang tunay na galak? Yung ang Diyos ay napaglilingkuran mo sa iyong buhay sa pamagitan ng pangangaral at pakikinig ng kanyang salita. At marami diyang estranghero. Are you with me? Lahat ba nandito masaya ngayon dahil nakakapakinig ka ng Word of God? At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Tingnan pa natin, tuloy pa natin. Verse 19. At siya kumain at lumakas. Sige, tuloy natin sa verse 13. Tingnan niyo po, verse 13. Tingnan pa ba kayo? Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito. Kung ganong karaming kasamaan ang ginawa niya sa mga banal na Jerusalem, balita, alumpihit itong si Ananias ay bakit? Inutusan siya ng Panginoong Sus, ipatong mo ang iyong kamay kay Saulo. Dahil siya aking hinirang para maging instrumento ko, ipangaral si Kristo sa mga hintil. Pero siya atubili, bakit? Panginoon, susuguin mo sa tao yan. Hindi mo ka nababalita kung ganong karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong banal. Verse 14. At dito siya may kapahintulutan. Galing kay Mayor Abaday. No? Nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Humingi na siya ng letter o permit na lahat ng nangangaral, lahat ng iglesyang itinayo ni Kristo ay ipauubos ni Pablo. Tapos ngayon, Panginoon, ipapapatong mo ang kamay ko. Baka kanyang sakalin. Pero hindi nangyari. Kasi hindi nila alam na-meet na niya si Pablo. Binago na niya
Si Pablo. Kaya magandang may pangangaral. Alam mo ang saya ng pangangaral? Malaki ang potensyal na mabago ang buhay ng tao dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mga konsehal, kung kayo magiging konsehal, tanggapin niyo po ang God is Able Baptist Church sa Sangguniang Bayan. Tutulungan namin kayong mangaral ng salita ng Diyos. Mayor, mahal naming mayor. Kita niyo naman kami. Saka kami, mayor, di ba? Pansin mo? Ako, hanggat hindi kayo tapos, tinatanghuran ko talaga kayo. Sinasagya ko yan. Bakit? Ayoko lang ako'y nangangaral. Gusto ko padama sa inyo na importante kayo sa akin. Yung iba mangangaral lang, aalis lang. Pero ako hindi. Tinatanghuran ko talaga mga yan. Bakit? May patanghalian. Ba't ka magmamadali? Hindi ka? Talaga na. Doon pa sa may office, ako pa na may dyan laban. Kaya ako hindi makatayo kabusugan. Pero sa totoo na, hindi biro. Mahal ko ang Sangguniang Bayan. Actually, pinagpipray ko nga ang government. Opo, pinagpipray. Alam ng mga membro na pinagpipray ko ang government. Pati nga Israel, napakinggan nyo naman kanina. Bakit? Ang alam kong solusyon sa buhay ng tao, ang makapag-aalim, yung naalis ka sa bisyo, dahil lang salita ng Diyos. Di ka? Ay baka naman kayo takot na takot maalis dyan. Ay, hindi talaga kayo sasaya sa pangangaral kung kayo mismong unang nahahalaber. Tama ba? Alam niyo po mga kapatid, ako'y inyong kaibigan. Ako'y mahal ko kayo. Pero ibang usapan hanggat ako'y naandito pa sa pulpito at nangangaral ng salita ng Diyos. Pero pagbaba ko dyan, pwede niyo akong makiti-kiti. Pwede niyo akong madantay ng balikat. Bakit? Iginagalang natin ang Word of God. At lahat ito'y mahahalaber. Akala niyo, ako'y pusakal na magsusugal dati. Ang tawag nga saan ay Bele the Kid. Nagsimula ako magsugal, 6 years old. Hanggang 16, hustler ako sa sugal. Pag ako'y nagmamadyong, naiinip sa akin ang miron. Bakit? Nakataob. Mahirap pong magmiron pag nakataob ang iyong pityas. Di ka? Sino dito magmamadyong? Sino dito hindi maalam ang tuturuan? Ganyan ako, ganyan. At saka ayaw ko ng kalaban. Alam mo, pag ikaw ay kalaban ko sa madyongan na may meron, nahalata ko ang karta mo. Bakit? Halata sa mukha ng meron. Pag maganda ang karta, kita mo ang mukha ng meron. Pero pagka masama, kaya halata ko ang iyong imbunada dahil ng meron mo. Saan wala makapag-meron? Nakataob Kaya ako'y pusakal. Pero salamat, may salita ng Diyos. Amen. Lagi kong sinasagot ang aking inay. Bakit? Ang aking inay, ang una nagbabible study, ako ay nagbubukid, ako ay nagdudungkal ng putik, nag-aahon ng mga damo sa bangbang. Inaabot ako dyan ng mga alas 4 ng hapon, tapos uuwi. Inaantay kong inay, walang dalang pang-ulam. At ang sabi galing sa Bible study. Ako ay nagalit sa inay. Taga-usik ako ng inay. Bakit? Pambira, inay, maghapon kami nagdudungkal din, wala kayong pagkain dala. At kayo galing pa sa Bible study. Pero na kayo makakilala sa Panginoon, ang tuwa ng inay. Mayor, yung ating inaasikasong problema sa lipunan, rampat ang rape, rampat ang droga. Alam mo, magpapasaya sa ating lipunan, Word of God. Dahil ito'y mabisa, konsyal. Amen? Tama. Kilala ko ng mayor. Alam niyang mayor na may kapansanan. Hindi lang halata ng mga bagong dating. Kasi nasa likod ako ng pulpito, pero mamaya makikita niyo ako, bubuhatin ako doon. Di ka pag may kapansanan, mahiyain. Tama ba? Alaala ko pag kami darating sa aming taga Manila, pinsang buo ko yun. Pero hanggat hindi umaalis yun, hindi ako lalabas ng kwarto. Bakit? Nahihiya ako. Pero ngayon, nasa harapan nyo, nagpipreach ng Word of God. Hindi lang mayor nga nakausap. Galing pa nga kami sa congressman. Sa anong pangalan na yan? House of Representative. Galing kami ng mga ilang buwan na din. O, iwan kung may isang taon na. Napagkapangalan pa nga ako doon, congressman. Bakit? Nakabarong na
Tapos pag nasalubong sa akin, nagkagayunan. Sabi, peace be with you, peace be with you. Ay, pag ako pala'y nababarungan, napapagkamalang congressman. Narating ko yan. Hinaharap. Tayo ngayon may pagtuturo sa pulis. Alam niyo po, mas mataas ang authority ng Word of God kaysa lahat ng authority. Ano ho? Dapat dito tayo suko. Alam sa totoo na, kung hindi dahil din ng Word of God, hindi ko kayo papailaliman. Bakit? Sino kayo? Pero palibas sa paggalang din sa salita ng Diyos, ako'y gumagalang. Bakit yun ang sabi? Igalang ang bawat nasa pamumuno. Bakit? Diyos din ang nagtatayo sa kanila dyan. Diyos din ang nagluluklok sa kanila dyan. Kaya kahit anong klase ng pamumuno yan, wala akong karapatang sumangin yan. Bakit? Authority ng Diyos ang naglagay dyan. Bakit? Nakita ko sa Bible yan. Kaya ang maganda, Bible ang iyong maintindihan. Wala kang hindi gagalang kapag Bible ang iyong naintindihan. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng Word of God. Ako'y isa sa produkto ng Word of God. Nagumon ko ang aking buhay sa sugal lang, sa alak lang, sa kasinungalingan lang. Kaya ang comfort ng Holy Spirit, yung Word of God ay naipangaral. Kaya sana, Mayor, kung luluubin, magpanagpo ulit tayo sa Sangguniang Bayan. Kayo hubay gayon din. Wag lang sa table. Hindi ko kayo masasamahan doon. Pero sa pangaral ng salita ng Diyos, magkasama tayo doon. Hindi ko naman sinasabi ako'y baptist kay Catholic. Ang malagi pa rin yung nangangaral ng Word of God. Ang kailangan natin ay Word of God. Ako'y nabago dahil ng Word of God. Kaya itong mga ito nagsaya, nainaman, na-comfort. Bakit? Yung umuusig sa kanila, nabago na. Bakit? Nakapakinig ng Word of God. Ano po, kami may mga kasamahang galing sa bilangguan. Miserable ang buhay, pero nang lumabas, pastor, nabago ang buhay. Meron kami dito, mas pogi pa sa inyo mga babae, mga lalaki. I'm sorry to say that for you may be bad words. Pero talagang siya, babaeng lalaki. Pero na makakilala sa Panginoon, dalaga na. Kaso lang, pag nalakad, major pa. Pero ang nakakarasan ay lalaki na. Hindi na babae. Silip Sarah nga, 90 years old, nagkaanak. Di kaya ating pinakinggan, walang imposible sa Diyos. Yung itinatapo na ng lipunan, pag yung nakapakinig at nakaintindi ng Word of God, nababago. Kaya ang tunay na comfort, nagaan ang lipunan pag may banal na kasulatan. Naalwan ang pamumuno sa pamahalaan kapag ang banal na kasulatan ay pinagsisigawan. Ay sa panahon ito pinagbabawal Mayor, binigyan ng permit ng mga serdote. Pero salamat, na-comfort sila ng Holy Spirit. Kaya ba iniwala doon? Ako'y problema ng lipunan kung hindi ako nadatnga ng banal na kasulatan. Hindi ko sana nakilala si Bayaw, Noel, Abilas. Kayo hindi ko nakita. Bakit? Hindi ako makakarating ng Taysan, taga Batangas City ako Batangas City ako. Alam niyo ba yung tubigan? Sino nakakalam ng tubigan? Sa Tagalog ay dalawang malaking baril. Tubigan. Ano? Alam niyo ba yung pinagtayuan ng building ng pier? Yun mismo ang tayo ng aming bahay. Sa gitna ng pila-pilan. Doon kami nagsusugalan. Dinadayo kami kung saan-saan. Ang uso pang lugar, sugal na ay laki na Pekwa. Kayho. Aywa kung sino nakaabot dito ng kayho. Pero ako naman na-modernize din ng konti, ng mahjong. Pero salamat sa salita ng Panginoon, isang bagong nilalang. Amen? Ako'y masaya sa mga membrong ito dahil nakapakinig ng pangaral ng salita ng Panginoon. Siguro kung itong mga ito wala sa Panginoon, problema ni Mayor yung mga yan. Piho yan, Mayor. Yung Mayor yan. Baka dito ay kabi-kabila mga pangangaliwa. Itong mga ito hindi nakakilala sa Panginoon. Bakit puro pagsala sa Marisolsol ay Marites?
Mga sawayan yung mga yan. Pero sasabihin ko sa iyo, Mayor, kaluagan na yan sa inyong pamamahala. Pag nadatngan ng salita ng Diyos. Amen? Tama ba? Not only comfort of the word of Jesus, but also comfort of work of Jesus. Bakit? Kala niyo si Pablo, mga kapatid, ito na lang po ang istorya. Si Pablo ay nasa kasagsagang gusto niyang ipapatay at ipakaladkad. Kalain niyo, sa kagustong ipatigil ang isinimulang itinayo ni Kristong Iglesia at ipalipol ni Pablo, gustong ipakaladkad at ipapatay pa, under permission na siya. Pero, ang Diyos ay hindi nakatiis. Sabi ng Panginoong Sus, Pablo, bakit mo ako pinag-uusig ng ganito? At siya'y nakakilala sa Panginoon dahil na-meet niya ang Panginoong Jesus. Alam mo kapatid, very potential na makilala ng tao ang Panginoong Jesus pag may pangangaral ng salita ng Diyos. Eh, si Brother Eric, tayo nga ikaw, Brother Eric, yan, ito ho ay magnanakaw ng mais. Ano ho? Yan ho, akala may papasok ng tubo, pero pasukin mo ang tubuhan at undalang na. Kaya ang kanyang ngipin ay matibay. Yung ang ngumagab ng tubo. At saka ay siya membro ng prating tulog. Ano? Prating tanghali na kung gumising. Pero ganyan problema ho yan. Pero ngayon ay driver ko. Siya ho ngayon kahapon ay naimbitahang mangaral sa isang church para sa kabataan. Bakit? Napangaralan ng salita ng Diyos, nakilala si Jesus. Ayun po ang comfort. Yun po ang comfort. Maraming tao ay kilala ang Diyos sa bibig. Magaling pa nga yung kalamyas. Sino ditong pag nangain ng kalamyas ay nakangiti? Ano? Alin ba ito, kalamyas? Siguro pa yung gayon. Kung ano yung inaasahan mong talab ng kalamyas, yun ang talab. Tama ba? Ay bakit sabi may kinakay Jesus, hindi ka naman tinatalba ni Jesus? Magaling pa yung alak pag ininom, ang pait, pero hindi mo natigil. Tama? Ang alak na talab, ang kalamyas na talab, tapos ang sabi ng Pilipinas, Kristiyano daw, pero hindi na talab. Alam mo ibig sabihin ng kay Kristiyano? Talab sa iyo si Jesus. Kaya maraming tao, estranghero ang kagalakan. Bakit? Hindi naman natalab si Jesus. Tatanungin ko kayo, tinalbang ba kayo ni Jesus? Sa totoo na, pakatotoo lang tayo. Kaya halatang halata ko ang tunay na Kristiyano at hindi. Halatang halata ko ang nagsasabing kilala lang ang Diyos pero hindi. Bakit? Tanyo ang taong uminom ng hinebrang walang halo. Siya lang mag-isa. Obserbahan mo pag naglalakad yan. Amen? Halatang tinalban. Ako'y hindi nakakainom ng alak, pero minsan ako'y nakainom ng red wine naman na red wine. Sabi magaling yan sa puso. O di ako naniwala. Abi ako uminom ako dahil umingay. Bahingay, nakatatlo yata akong buti. Pag hindi ako'y umingay noon. Hindi ko naman alam na kayo umingay na. Ibig sabihin, ako dahil tinalban. Kaya ako'y naglilingkod ngayon, nagpipres ngayon, tinalban ako ni Jesus. Kaya ako'y masaya. Si Jesus ba may talab sa inyo? Amen? Nangain ka ng maalat. Ano expression mo pag kinangain ng maalat? Nga? Ngaling-ngaling alisin mo sa dila. Bakit? Tinalbang ka eh. Pag ikaw na may umiibig, nakakita ka ng babae, tinalbang ka ng babae. Talagang nagpupuso-puso ang mata eh. Bakit? Tinalban. Tapos si Jesus, walang talab. Amen? Sa totoo na mga kapatid. Are you with me? Marami sa inyo, ngaling-ngaling ng lumubog ang upuan. Sagyang ganito ang pangaral ng salita ng Diyos. Iibahin niyo po pagka kayo nasa God is Able Baptist Church na. Amen? Hindi dito inaaliw-aliw.
Ang tunay na aliw, sinampal muna bago inalok. Yun ay sampalok. Tama? Sa totoo na ang Bible, bago ka sumaya, palulungkutin ka muna niya. Paano ka palulungkutin? Ipahahayag sa atin ang marami nating pagpapabaya sa Diyos. At kung ikay magsisisi, di saka ka aalokin. Walang masaya na hindi mo na lumungkot sa kasalanan. Walang sasaya sa Diyos na masaya sa kasalanan. Tama ba? Kaya mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay pinapangaral, yan ang comfort of the Holy Ghost. At kapag pinapangaral salita ng Diyos, nandun yung comfort of work of Jesus. Bakit? Malamang at malamang na ang tao ay makakakilala kay Jesus. Sabi ng Roma 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng pakikinig na salita ni Kristo. Amen? Hindi ko nga malalaman ang mga tawag doon, Mayor, doon sa pagkakakandidato, mayroong pinakikitang mga plataforma. Yan. Paano ko malalaman ang plataforma ni Mayor? Kundi ko siya napakinig magsalita sa isang barangay. Di ka, minsan ewan ko kayo yung dumaan ako doon, minsan puro sasakyan. Hindi ko alam. Ano ba yung dilaw? Ay, dilaw pala yung aking nadaanan doon. Sino ba ang dilaw? Walang dilaw. Baka ako yun. Independent. Basta may nadaanan ako dyan. Nag-iingay eh. Pilit kong inuulinig yung kanyang sinasabi. Ibig sabihin, plataforma. Maniniwala ako sa kanya pag napakinggan ko ng plataforma niya. Tama ba? Kaya maraming tao hindi pa naniniwala kay Jesus, hindi pa napapakinggan yung kanyang panig. Hindi tayo maniniwala sa kanya kung hindi tayo nakikinig sa kanya. Tama ba? At ita nyo, pagka napapakinggan mo yung kandidato, talagang talumpati pala yung nakakapalaway na. Nakakawiling makinig, ang sarap makinig. Di lalo pagka pinapakinggan mo yung salita ni Jesus. At ang kanyang plataforma, ang kanyang anong tawag dyan? Plataforma nga ba? Ito plataforma ni Jesus. Iboto mo ako, dadalhin kita sa paraiso. Iboto mo ako, patatawarin kita sa lahat ng kasalanan mo. Iboto mo ako, babaguhin ko ang buhay mo. Iboto mo ako, pauumayin na kita sa kasalanan mo. Amen? Kaya gusto ko yung mga nakandidatong unay boto muna kay Kristo. Amen? Hindi na kayo kinakailangan manalumpati pa sa akin. Ako'y sa'yo. Iyong-iyo ang akin. Oo. Lumayas ka na. Di ba sa totoo na? Ang nagtitino, ang magandang papasay sa buhay, si Jesus. Ano kaya ako'y wala kay Jesus? Meron kantang, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako. Di alam. Pag ako'y nakakakita ng isang lumpob, Mayor, at kalikalikat ang kanyang gulong at namamalimos, sabi ko kung hindi ako nabiya ang maligtas, ganito rin ako. Saka magsusugal kong ito. Hindi ako magnanakaw na may mapuhunan laang. Totoo yan. Alam mo, ang tao kaya gumagawa ng masama, matustusan lang ang bisyo. Kung kayo wala kay Kristo, miserable ang buhay ko. At wag mo namang sabihing masigla ka kahit wala ka kay Kristo dahil mapera ka. Isang araw, makikita mo yan pag nasa ospital na. Alam mo, kapag tayo may malalang kasalanan, yumaman ka na. Pakialman lang ng Diyos ang isang himay-may, hibla ng ugat ng iyong puso. Inasintak ka. Hindi mo na maiisip na kay bilyonaryo. Ang mahalaga ay kimakahanga ng ayos. Nanindihan niyo ba yan? Kaya mga kapatid, mga minamahal, wag tayo. Ang comfort talaga ay word of Jesus and then work of Jesus. Salamat, gumawa si Jesus Christ sa buhay ni Pablo. Kaya sumaya ang iglesia. Halimbawa, may isang membro ditong pamilya, black sheep. Meron bang black sheep? Black dog, meron. Black dog. Pero alias nila, black sheep eh.
Pero pag yun ay tumino, di kaya ang saya ng pamilya. Tama ba? Ganyan din ang saya. Comfort of the Holy Ghost kapag mayroong paggawa ang Panginoong Jesus. Ang aking asawa, kilala niyo naman si Jemery. Yan ay nagkakababae, natugay yan. Dalmakina yan. Pero niyo, ang laking ibinago ng buhay. Naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya ba mga kapatid, membro ng God is Able Baptist Church ay masaya? Una dahil ng preaching of the Word of God, and then dahil ng work of Jesus Christ. Then number 3, ito pa maganda. Verse 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord, in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. Yun ang nakakapagpasaya, yung multiplied. Yan ang comfort ng Holy Spirit, yung nadami ang nababago. Amen? Alam nyo, sa totoo na, hindi naman sa kayo minamay na sino man sa atin, hindi natin kayang baguhin ang tao. Diyos lang ang pwedeng magbago. Gumaling ka na ng pagdidisiplina. Gumaling ka na ng plataforma mo. Hanggat ang Diyos ay hindi niya kilala, hindi yan mababago. Pero nakakatawa, nakakapagpasaya. Comfort of the Holy Ghost. Why? Ang sabi, at sa paglakad na may takot sa Panginoon ay may kaaliwan ng Espiritu Santo at nagsisidami. Ay, pag nadami ang matino, ay di kayo masaya. Tama ba? Amen. Pag ang gawaing kasalanan ay marami ang naalis, sasaya ang lipunan. Pero pag ang pinag-uumpukan ay gawaing kinamumuhian ng Diyos, salot yan sa lipunan. Kaya maganda, pag ipinapangaral ang salita ng Diyos, gumagawa si Jesus, at ang sabi, nagsisidami. Di ba't nakakagalak yun? Are you a stranger sa ganyang joy? Nung ako'y magsimula dito, kami lalabing isa. Di ka, Brother Albert? Nadatnan ko pa yung aso doon, mukhang leon. Bakit? Ang buntot na lang ay nasa dulo. Tapos ang balahibo ay nandun sa liig. Kaya pag nakita na magbabarek, wala nang effort na kaliskisan. Di ka, bakit? Ay, wala na eh. Wala nang balahibo. Pero ngayon, biyaya ng Panginoon, Mayor, marami na kami. Tapos mula dito, may lumabas, nagkagawa na sa Talisay at sa Tabangaw. Kami nagkaroon ng Sport Fest noong Biyernes, binibilang-bilang ko. Ang dami namin. Marami pang wala doon. Masaya yon. Bakit? Madaming naliligtas. Madaming nababago ang buhay. Madaming nakakatiyak ang langit. Yan ang comfort of the Holy Ghost. Naliwanag ko ba? Ewan kung nakakilala ninyo si Brother Rani Andal. Sino nakakilala dito kay Brother Rani Andal? Brother Rani, tayo nga ikaw. Yan. Kilala. Ay, ito pala si Pinsang Kumiya. Ay ba? Sino ba dito? Sino bang kumiya dito? Ay, hindi ko naman. Kaso lang, naagawan niyo ako sa bahay na kursunado. Okay. Si Bongbong, yan. Pamilya, sana lumabas kayo para beso-beso tayo doon sa may Sangguniang Bayan. Brother Rani, kilala niyo yan? Ang mga anak niya, lalaki. Isang babae. Kung yan ay wala sa Panginoon, problema na yan ang mga anak niya. Ako naniniwala. Maraming pagka mga anak ay mga lalaki wala sa Panginoon, pagsala sa nabarangay, na mayor. O bakit? Lalo ngayon, generation ng cellphone, ng gadgets, yung lihim na ginagawa ng pribado ng mag-asawa, andyan na lang yan. Lahat ng kalikamor ng kasalanan, hindi mo na pupuntahan, panunoodin mo na lang. Are you with me? Kaya mainit ngayon lalo ang mga babae sa paningin ng mga lalaki, kaya mag-iingat kayo. Kaya suga pa sa mga bagay na sumisira ng buhay. Bakit? Kung wala ang Panginoon, ubos ang ngipin ni Rani.
Pero salamat, siya'y nasa Panginoon. Eh ngayon napapayak pag nagpipreach na si Rani at saka si Brother Ando. Bakit? Masaya siya, ang kanyang mga anak ay nakakilala sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon. Wala silang magagandang sakyan. Wala silang malaking bahay. Pero bakit masaya? Panatag ang kanyang buhay. Ang kanyang mga anak hindi mapapasama. Hindi mapapahalo sa trouble. Amen? Bakit? May takot sa Panginoon. Kayo may masaya? Kayo may masaya? Ay, alam ba kung kayo wala sa Panginoon, tapos magpapasa sa inyo yung lumpo, ay di ako'y lalong nalumpo. Mahirap mag-lead sa tao, Mayor. Ang tao pa naman, pag nagawa mo ang tama, nalilimutan sa isang mali. Ang dami mong ginawang tama, pero sa isang mali, nalilimutan ng lahat. Ganyan ang tao. Pero pag ikaw'y na kay Kristo, hanggang sa pinakamali mo, mauunawaan ka. Then last, dito ako magtatapos. Ang tingin ko sa inyo, ba mga paaga ako? Tama ba yung oras na yan? Balik tayo sa point 1. Ano? Una, comfort of word of Jesus. Sana hindi kayo estranghero dito. Hindi kayo estranghero dito. Kayo ba'y malungkot na nakain? Lalo ng chokes to go. Ng kalderetang kambing. Tabi, gambianan. Sino nga dito ng kalderetang kambing? Kalderetang baka. Pasensya na ako, gutom na ako eh. Di ka? Pag naalala ko saan ko niyang bayan, Mayor, di ka? Sarap ng pagkain natin doon. Kaya ako'y talagang mahal na mahal ko kayo doon eh. Ano? Gustong-gusto ko talaga magturo doon. Ay, ang problema, mga kapatid. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat ikaw ay tuwarin sa pagkaing espiritual. Ang salita ng Diyos. Kung paano tayo hindi maawat kumain ng literal na pagkain, sana wala ring makaawat sa iyo sa pagkain mo, sa espiritual na pagkain. Yan ang comfort of the Holy Ghost. At yung work of Jesus. Kalain mo, na-solve yung kanilang problema. Mga kapatid, lahat ng problema meron kayo, ang solusyon si Jesus. Nag-aaway kayo mag-asawa? Hindi kutsilyo ang lunas dyan. Magbibigay kayong tigisa o kaya tigisang 45, hindi. Ako, Mayor, willing ako sa inyo. Sabihin ko sa inyo kung sino mga paluklok. Mayor, willing po ako na mag-counsel sa mga may problema sa ating lipunan pagdating sa pag-aasawa. Madaling yung payuhan yan eh. Bigyan mo agad ng Armalite. At ikasal sa isa't. So, willing po ako. Willing din po ako magkasal. Ako'y nagkakasal. At pagka kayo may patay, willing ko akong kumain dyan. At mangaral ng salita ng Diyos. Huwag nyo kaming ihiwalay. Kami ay sadyang masayang maglingkod sa lipunan. Amen? Gusto namin ipakita sa inyo na si Jesus ay gumawa sa aming buhay. Kaya kung sakali, Mayor, kayo ay maluklok, isama nyo kami. Pagka kayo pupunta na sa restaurant, isama mo kami. Isama mo kami. Wag na wag hindi. Mahalaga yan. And then, comfort of souls. Won souls for Jesus. Ano ba? Dumami sila. Dumami. How I wish na ang God is Able Baptist Church ay dumami. At tayo makapagpatayo ng second floor, makabili tayo ng lupa pa ng parking area. Sa totoo na, kung tayo bibigyan ng Panginoon another lot kadaes, hindi ko na ito gagalawin. Gagawa na ulit tayo ng isang simbahan na may second floor. Tama ba? Lahat ay gastos ni Mayor yan. Kaya baga kayo, pupunta-punta kayo dito. Biro lang. Ano? Diba? Kasarap ka ng maraming ina na nakakakilala kay Kristo. Kaganda ka ng maraming amang nakakakilala kay Kristo. Kaganda ka ng maraming estudyanteng nakakakilala kay Kristo. Kaganda ka ng maraming nakaluklok sa pamunuan nakakakilala kay Kristo. Bakit? Yan po ang tunay na galak, dulot ng banal na espiritu na estranghero sa maraming tao. Then last,
comfort of walking with Jesus. Luke 9:31. Luke 9:31. Nandiyan pa ba kayo? Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia. Bakit? Yung gumugulo at nagpapapatay sa kanila, nabago na. Kaya mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Doon gagawa ang Panginoong Hesus. At doon dadami ang mga nakakakilala. At dahil marami nakakakilala, ito ang maganda. Tinan nyo ha? Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhas ay pinagtibay, at sa paglakad na may takot sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ang kagalakan, yung ikaw ay may takot sa Panginoon. Bakit? Pag may takot ka sa Panginoon, di ka magluluko. Are you with me? Amen. Alam niyo kung bakit ang tayo walang para-barabay gumawa ng mga katarantaduhan? Walang takot sa Panginoon. Dito nga lagyan mo ng CCTV kahit paano, pumipino ang galaw. Yung pangungulangot, itinatago. Bakit? May CCTV. Nakakaya, ang masama na, gumayon, pinagayon pa. Ano? Nakapilantok kung saan-saan. Bakit? Hindi nagmamalay na may nakatingin. Ngayon, nilagyan ng CCTV. Aba, ay pino. Ano nyo ba mga kapatid? Hebrew chapter 4 verse 13. Tingnan po natin. Ang Hebrew, dito po akong tatapos. Parang kabait ko ngayon. Kayo lang palang aantayin ko para ko mapadali ng aking pangangaral. Okay. Ano sabi ng Bible? At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya po ang galak, natatakot kang gumawa at magmatigas sa mali. Bakit? Alaman mong kita ka ng Panginoon. Amen? Napagtataguan natin ng tao. Maraming tao nakakapagtago kay Mayor. Di ka? Kaya ang hirap mahuli, nakakapagtago Pero sa Diyos, hindi. Ay ngayon, nadami yung may takot sa Panginoon. Hindi ka saya. Napakasaya ng lipunan na ang lipunang ito ay binubuo ng maraming taong una na pangaralan ng salita ng Diyos. Nakilala si Kristo. Dumadami. At dumadami ang may takot sa Panginoon. Praise the Lord. Amen? Kaya ba mga Kristyano, ganyan ang inyong buhay? Sana hindi kayo estranghero sa comfort of the Holy Ghost. Sana yun talaga ang inyong galak. Dahil kung hindi, hahanapin mo yan sa cabaret. Hahanapin mo yan sa limpak-limpak na pera. Hahanapin mo yan sa pagiging bantog. Hahanapin mo yan sa taas ng pinag-aralan. Yan naman ay hindi masama. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi niyan ibibigay ang tunay na comfort. Ang comfort ay spirit of comfort. Kaliwanag ko ba? Kaliwanag ko ba? Sabi, ngunit ang lahat ng mga bagay, hindi, sa verse 31, doon ako magtatapos, diyan ako nagsimula Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhas ay pinagtibay, at sa paglakad na may takot sa Panginoon. Yun ang mahalaga. May takot sa Panginoon. Amen o ba? Kaya ko ilagay ang loob ko sa aking asawa, hindi siya magtataksil. Bakit? May takot sa Panginoon. At lalo namang siyang lagay sa akin. Bakit? Walang papatol. Di ba? Kaya tayo makapagbibigay ng kagalakan. Bakit? May pagkakatiwala tayo. Bakit? May takot sa Panginoon. Amen? Dito nga ho kami, pag nalabisan ng sukli, binabalik pa namin. Bakit? Pwedeng lusot na sanay, kaso lang kita ng Panginoon. Are you with me? Kaya nga ako'y nabuto. Alam niyo, nung ako'y nasa dagatan, dito lang ako nagsimulang bumuto.
Pero ako'y nabuto ngayon dahil sa takot sa Panginoon. Kaya ayaw ko na ng mga ayaw ng Diyos dahil takot ako sa Panginoon. At kaya naman ako'y simba ng linggo. Ay bakit? Yan ang gusto ng Panginoon eh. Amen? Alam mo, kapag may takot ka sa Panginoon, yan ang comfort ng Panginoon. Bakit hindi ka mamimiligro isang araw? Hindi kaya hahabulin ng mga natutukhang. Hahabulin ka ng alagad ng batas. Ikaw ay pupuntahan at papayuan. Ba't di kayo manggugulo? Pag may takot ka sa Panginoon, masaya ka na sa Panginoon. Hindi ka mamumugad sa kasalanan. Ikaw ay maghahangad ng kabanalan dahil may takot ka sa Panginoon. Maliwanag ko ba? Yun ang comfort. Yun ang comfort. Marami ho ngayon nagkamal ng kung gusto niyang pangarapin. Pero mabigat ang budhi. Pinakamahirap kung maging masaya yung mabigat ang konsyensya. Tama ba? Hindi ho natin kayang dedmahin at isa walang bahala ang sigaw ng budhi. Are you with me? Pero pag napatawad ka kay Jesus, ikaw ay luluag ang konsyensya. Kaya kailangan nating sumaya, mangaral, gumawa pa ng sus, marami makakilala, at matatakot sa Panginoon. Kaya ba member ng God Disabled Baptist Church may takot sa Panginoon? Mga kabataan natin, nakakatuwa dito. Kaya yun ang aming may tutulong sa inyo kung sakali kay mapaluklok pala rin. Tayo ay magtuwang na ang tao ay mapangaralan ng salita ng Diyos. Diba, Mayor? Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na